Ayan, andito na nga po tayo at maglalakad na kami ni Mia papasok kasi ah, looban po yung sa amin. So, kailangan pa namin maglakad. Yan po. Nahihilo pa yan, hindi alata. Kasi syempre, nakikita ko si Madil. Kaya nga. So, ano po, kakababa lang namin ng habal-habal. So, ganito po kahirap biyahe papunta dito kay Mama. So, Ay, buti nga may ano na dito. Oh. Ako po ikakat yung video kasi para makita niyo po kung eto, mas magaan po. Ulit tayo ng dala. Mas magaan po eh. Magaan yun. Para makita niyo po yung kung gaano kalaki. Then, kung sa pag-akit namin ng kabundukan. Sakto lang. So, ayun po at naglalakad na kami ni Mia papunta kay la Mama. Yan po, malayo po talaga kami ang bahay nila Mama malayo po sa labasan. Sasakayan ng jeep, ganyan po yan. Naglalakad pa po sila dyan. So, matawid po kami ng parang ilog dyan. Bawal dyan, may sapa dyan. Gusto mo mabasa yung sapatos mo. Ilang gubat pala nito. So yan, para kami niyang pamilyadong tao. So, ayan na nga po at medyo malapit na kami umakyat. Bagaan mo na tayo Yan. sa bahay. At yan po, hirap na po ako sa dala ko niyan kasi sobrang gibat po kasi may dala kami ng Madaan mo na dun. bigas dyan. Sobrang gibat po niyang nasa right side kong yan. Ngalay na yung kamay ko. So, ayun at medyo malayo pa. Sana nga po nandiyan yung kapatid namin para magpatulong kami pag-akyat. So, ayan nga po, buti na lang nandyan yung kapatid ko at tinulungan niya kami dun sa dala-dala namin. Yan po pala ay sinundan ni Mia, yung kapatid kong yan. Ayun, at yan po ay maaga din nag-asawa. Yan, may anak na din siyang 1-year-old. 21 na po yan yung kapatid kong yan na lalaki. Yan po. Dito sila nagkuka ng yung pagbigay ng ng sabaron. Oo. Hala. Yan po ay may mga tanim sila papang kangus dito. Uy, ka muna magbaba. Bakit mababa ka na? Ay! Ayoko! Day pa. Ay, oh. Si Butchakoy. Butchakoy. Tikoy! Ay, mali. Yan, huhukay po si Papa ng kanggus dito. Naabutan namin. Yung aso galit. Hindi na kami kilala. Si Tikoy. Mia! Hawakan mo. Tapos si Mama, may bit-bit na ano. Ayan po, at inabutan nga po namin sila Mama at Papa na naghukay ng kamoteng kahoy. Yan daw po ay hinukay nila kasi daw po magawa na sila ng kakanin para maibenta sila din, may ibili ng bigas. Yan po, si Mama, ayan po may pimilit na din
na kumilos. Buti naman nga po at kahit papano okay si mama. Ayan, nakakabalik-balik siya dyan sa panapakataas-taas na yan na lugar. Yung pinaghuhukayan nila. So, ayan po. Ayan si Papa. Malaki na din ang tiyan. Hindi nakakapag-diet. So, ayan po talaga si Papa ay hindi naman po high blood na ngayon si Papa, pero dati na stroke na din po siya, kaya dapat mag-ingat na din. Ayun po. Mahirap po kasi kapag wala talagang kasama sila sa bahay kasi di naman nila alam kung ano yung mga dapat kainin nila na para makaiwas sila. Kaya sinasabihan ko na lang din po sila kung ano yung mga dapat nilang kainin. Ng plastic na makapal. Tapos sabi ko sa kanila, bawas-bawas na lang din, lalo na si Mama. Si Mama po ay pagpunta ko dyan ay 140, 100 na naman yung BP niya. Sabi ko kasi dapat wag siya magparapagod masyado, kaso lang hindi niya po natitiis na hindi tumulong kay Papa. Ayun po. So, yan po yung yung dinala nila kay Rachel na ginawa nila, yung po yung ibinebenta nila. So, yan po, medyo madami din silang nakuha ng mga kamoting kahoy. Yan po. Yan, pinagtsatsagaan po nila yan para pangdagdag na din daw po pambili ng bigas sa pang-araw-araw nila na pangangailangan. Yan po. Yan po yung nadatnan ko sa kanila. So, ayan nga po. At kala mo hindi na stroke o may patalon pang nalalaman at natuwa pa siya. So, ayan po at matigas nga po ang ulo niya ni Mama. Pero, medyo lumakas man na po si Mama. Kaso lang nga po, sabi ko sa kanya, wag siya magpapagod ng sobra kasi nga po ay nataas pa din yung BP niya. Gaya nung pagpunta ko dyan, 140, 100 na naman yung BP niya. So, ayan po. At di po talaga si Mama, mapigilan hindi ganyan, tumulong kay Papa. Napipilitan po siya kasi ayun, wala man din daw siyang ginagawa, kaya ayun po, kaya nataas minsan yung BP niya. At makulit po talaga yan si Mama, pag lalo na kapag kaya niya talagang gagawin niya yan po. At yan po talaga si Mama ang taong sobrang sipag. Parehas naman po sila ni Papa. Yan po. Yan, ayan po si Papa, na nahihiya po yan. Kaya kapag inano ko sa kanya yung camera, nahihiya. So, ayan, nakapuno po pala sila ng isang sakong kamoting kahoy. Yan po yung naipon nila na pangbenta daw po. Yan. So, ayan po. Yan yung pinagkakakitaan nila sa ngayon. Simula nung maggawa sila kay Rachel, naisipan na din po nila magwa. Kaso lang po, hindi pa din po pwede magparagawa si Mama lagi kasi mahirap po maggawa niyan. Talagang pinagpupuyatan po nila. Tagpi baga. Yan. Dito po sila nakatira, sila Mama. Yan, dito lang po ang simpleng tirahan nila. Bahay namin daw. Walang bintana, ayan. Di malamig dito, Ma. Sa labas, pero pag dyan sa ilalim, meron pa. Tapos yan, butas po yan, tunnel po yan dito. Kaya gusto ko din silang mailipat kasi delikado itong tinitirahan nila. Tapos yan, tama lang sila dyan sa higaan nila. Kaya di po kami nakaka-stay dito ng matagal at ayun, wala pong tutulugan. Yan. Okay pa? Oo, at niyelo ko man yan kanina. Baga. Oo.
fresh na fresh pa yung kanina pagbili May nung... langis pa. Ito, may ano ako dyan dalang sangkap, sweet and sour. Sa kanya, dapat 7 or 6 ng gabi nakakain na po siya ng hapunan. Yun po. Ayan. Tapos, yan po pala yung bunso naming kapatid, yung babae. Yung Dora ang hair. Yan po. Yan po yung pinakabunso namin kapatid. Yan. So, yan. Masaya siya. Dahil may nadala kami sa kanya. Yan, at sobrang happy din po ni mama yan. Di daw po mahalaga kung may dala kami pagpupunta na dyan or wala. Kasi ang mahalaga is nagbisita kami dyan. Yan, sobrang sarap lang din po sa pakiramdam na nakakatulong ka sa pamilya mo.